Happy Fiesta Immaculate Conception. Dito ang ganda din ng daan dito. Ganun pa rin nature. Tapos may lumang tulay dito. Ayan o. Lumang-luma na yung itsura. Nangingitim na no. Tapos parang mga lumang bato pa rin yung nakaano dito. Ayan. Oo nga, luma. Uy! Ang ganda dito sa tulay. Parang papasok yung tulay na to. Parang... Good morning mga kalabok. Ang laki ng ilog ngayon. Ang taas ng tubig. Ayun o, taas. Yun nga lang, medyo hindi siya kalinawan yung tubig. Kasi panay ulan kahapon, kaya ganyan yung tubig. Pero ang taas. Paglipas ng niyan, mga ilang araw, 2 araw, lilinis ulit yung tubig niyan. Umulan kasi kahapon. Okay, so ngayong araw, andito nga pala tayo sa Lucena dito, kay Tita Leti. Kasi nung nakaraang araw, pumunta tayo ng Batangas. Umattend ako ng awarding doon, or kami, nila boy first time. Awarding ng mga nakatapos ng Philippine Loop. Tapos, dumiretso ako dito sa Lucena. So, nakasama natin doon yung mga nakapagtapos ng Philippine Loop. Ang pagkakaalam ko, kung di ako nagkakamali, mula noong 2019 hanggang 2023. So, 4 na taon na walang awarding na nangyari at ngayon, sama-samang ginanap. Pero yun nga lang, hindi lahat nakapunta doon kasi limited lang yung kaya i-accommodate nung lugar kung saan ginanap. Kaya kung sino lang yung nakapagpa-register, sila lang nakasama. So, nakasamahan din natin doon yung mga kaibigan natin o mga kapatid natin na Hampas Loopers, sila boy first time, MotoGP, Jan Pax. Si Bro JM, hindi ko lang alam kung hindi na siya nagpasa nung requirements para sa certification. Pero Philippine Looper si Bro JM dahil tinapos niya din yung Philippine Loop niya. Doon, nakasama din namin yung mga na-inspire na mag-Philippine Loop dahil napanood daw yung mga video namin tungkol doon sa pag-Philippine Loop. At maging yung Geely, kasi sponsor ng Philippine Loop yung Geely ngayon. So, yun yung ginawa namin sa Batangas. Kaya dumiretso na ako dito sa Lucena ngayon. Tapos gagawa tayo dito ngayon ng episodes natin. So basta biyahe lang dito sa parte ng South. So hindi ko pa alam kung saan tayo pupunta ngayon. Pero basta babiyahe tayo dito sa mga susunod na araw. Okay, so wala pa naman tayong biyahe ngayong araw. Baka bukas. Pero itong naayos ko na tong charger nitong motor. Nagcha-charge na ulit siya. Pinaklas ko siya kanina. Nagkaroon pala siya ng problema kanina dun sa nung nakaraan sa switch. May switch pala to mismo dito sa loob nito. Pag binuksan mo to, kung makikita nyo to sa video ha. Ayan. Pag binuksan mo to, may switch pala siya dito. Ayun o. Meron siyang nahihila pag ganoon, tsaka pag ganoon. So may switch siya. So medyo lumuwag lang. Tapos medyo tinatapat-tapat ko lang kung saan siya magcha-charge. Ayun. So okay naman, siguro naglulus yung contact. Kaya lang hindi kasi pwede mabaklas eh. Kaya hindi ko na binaklas. Pero yan, nagkakaproblema dyan minsan. Baka dyan problema ng mga mga charger nyo. Tingnan nyo yung mismong switch dyan na maliit. Tapos, eto naman, ang isa ko pang problema dito is itong lagayan nitong eto, ng ilaw natin, nung MDL. Kasi nagkaroon na to ng alog. Lumakas yung alog. Dati wala naman yan eh. Ang lakas na niya oh. Kaya pag nilagay ko yung MDL, sobrang lakas nung ilaw, sobrang pumapalo, sobrang vibrate niya. Kaya ito, iayos muna din natin to. Tapos yun, baka bukas na tayo makabiyahin nito pagka naayos ko na lahat ng problema ng motor ko. Yun bali pala yung pinaka niya talaga, kaabitan, mga tornilyuhan niya. Tara po, tuloy muna ulit ako. Okay, tutuloy muna ulit tayo ng biyahe ngayon. Paalam muna ulit tayo dito sa bahay nila Tita Leti. Biyahe tayo.
of my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't stop. No, no, 'cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that home. Okay, so andito ulit tayo ngayon sa Dumaka River Irrigation System. Pinuntahan na natin ito nung nakaraan kasi yung pisa ko si Cheska. So silipin ko lang ulit ito. Ayan Dumaka River Irrigation System, Quezon Region. Ayan. Ayan ang laki ng tubig kasi ngayon dito. Kaya lang hindi siya ganun kalinaw kasi nag-uulan nung nakaraan. Pero ang laki ng tubig niya ngayon. Doon kami naligo nung nakaraan sa part na yun. Ayun, tapos dito yung maganda, pwede mag-camp sa part na to dito kasi pataas to, paborol, tapos may malawak na mga lupa-lupa doon or pwedeng pag-campingan. Ayun. Kasi ito yung pinakadam, Lakawan Check Gate, yung pinakatawag dito sa check gate na to. Kaya lang medyo malabo lang, pero okay pa rin yan kasi malaki yung tubig kaya ganyan yung tubig ka-green, malalim. Ito yung gate. Dito sa kabila babaw dito. Ayun, dito pwede yung mga hindi sa lumangoy. Doon yung dumidiretso hanggang doon sa kila Tita Leti sa may gilid ng gilid ng ilog nila Tita Leti. Dito pwede din dito mag-camping kung papayagan, tsaka doon kung papayagan din. Pero ang lawak ko sana ng space para pag-campingan. Ang ganda pa rin dito, natural pa rin. Dito pa lang sa may papasok, tingnan nyo yan pabalabas na kasi tayo ayan, yung haba ng ilog na to hanggang doon, pwede na rin yung paliguan. Maganda na rin yung dito, yung mga ilog dito. Ayan, mababaw pa. So dito malinis to. May mga naglalaba dyan, nakita ko doon kanina sa part doon, tsaka dito may mga naglalaba dyan. So dito may mga naliligo dito minsan. May mga nakikita ko na dumadaan doon sa may gawi doon, na pumupunta dito, tapos paglabas nila mga basa na sila kasi ayan nga, dyan lang sila naliligo. Kasi okay naman dito, maganda naman yung pinakailog na to. So ngayon nga lang, hindi lang siya ganun kalinaw dahil nga nag-uulan. Tapos dito sa part na to, ayan pwedeng sumilong dyan kasi ang dami ng mga puno ng nyug dito, matataas, tapos sobrang lilim. Ayan kaya maraming pwedeng liliman dito. Ito lang part na to, ang lilim na din, pati dito sa hilera na to. So kaya talagang pwedeng puntahan, paliguan kasi okay naman kayo, hindi naman kayo bilad sa araw. Yan. So dito to sa may Pandakaki, dito sa Lucena, papasok dito sa may Ilayang Dupay, may daan. Ayan, Pandakaki. Okay, so tuloy tayo sa biyahe. Dito tayo dadaan sa Lucena Tayabas Road. Ayan, so malapit lang naman. Punta tayo ngayon ng sa Lokban. Ayan, so ilang minutes lang. Pasyalan natin yung Lokban. So tingnan natin. Hindi ko pa masyadong na-explore yung lugar na yan, pero tara, para makita natin. So tingnan nyo naman kung gaano kaganda dito sa daan na to. Itong Tayabas Lucena Road. Ito yung kagandahan dito, mapuno, malilim din sa mga ibang mga part, yung mga sobrang daming malalaking puno. Ayan. Tapos mabilis pa yung daan dito pagka pupunta kayo ng Lokban. Hindi ko lang alam sa mismong main road kung
parehas pa rin ng kung ilang oras or minuto yung biyahe doon. Pero mas gusto ko dito sa loob, at least nature. May maganda palang resto dito, oh. Mga kahoy tsaka kubo-kubo. Ayan, oh. Doon sa may farm and resto. Choco. Ano yung mga gusto ko? Mga restaurant na kubo-kubo. Okay, after natin dito sa Lucena Tayabas Road, ang dadaanan naman natin ngayon is Tayabas to Pagbilao Road. Ayan, dito sa may Barangay Mate. Tayabas Pagbilao naman pala tong daan na to. Eto dito tayo galing, tapos diretso tayo dito. Ayan, kaliwa, paglabas dun. Happy Fiesta Immaculate Conception. Dito ang ganda din ng daan dito. Ganun pa rin nature. Tapos may lumang tulay dito. Ayan, oh. Lumang-luma na yung itsura. Nangingitim na, no. Tapos parang mga lumang bato pa rin yung nakaano dito. Ayan. Luma. Uy, ang ganda dito sa tulay. Parang papasok yung tulay na to. Parang bungad ng mga papasok na yung katulad dun sa ibang mga dinaanan natin sa may Pagsanhan. Ayan, oh. Ang ganda ng tulay. Tapos ang linis ng ilog. Ayan, oh, hanggang dun. Malinaw yung tubig. Dito sa may tabi ng simbahan, ito, Immaculate Conception yata, kasi yung nabasa ko doon, Happy Fiesta nakalagay. Ang ganda ng ilog dito. Kaya lang, mukhang private yung gilid. Hindi tayo pwedeng bumaba dito para masilip ko sana sa baba itong pinaka tulay. Pero ang ganda niya, ha. Ano kaya pangalan ng tulay na to, no? Ang ganda nito kasi hindi ko alam pangalan ng tulay. So basta dito to sa may Mate, Barangay Mate. Paglabas natin doon sa dinaanan natin. Ayun pa, oh. Pwede din dito sa part na to maligo, no? Kung may kakilala dito na pwedeng pasukan. Ayun, ang linis ng ano, tubig. Ang ganda ng ilog. Ang ganda din ng tulay. Hindi ko alam kung pwede pumasok dito sa kabila. Pero parang private din. Kasi may mga tanim sila. Dami ng halaman dito, oh. Ayun, oh. Private din. Kuya, pwede pa magtanong? Pwede pa magtanong? Tanong ko lang po kung ano, private po to na ginagawang resort o hindi po? Eto. Hindi naman resort pa to, eh. Pero gagawin po resort, plano? Parang hindi. Private na ano lang po. Oh, kasi ang ganda po ako ng ilog dun. Sarap paliguan nun, ha. Eh, dito po sa kabila. Mga private property din yan. Hindi po siya gagawin na resort, no? Oo. Swerte po. Siguro, ewan ko, siguro yung mga kainan lang, gano'n. Kainan po. Tapos para nakakatingin pa na sila sa ilog. Ayan. Sige po. Ito po, Immaculate Conception ng simbahan. Ayun, tama. Sa may Mate po, no? Barangay Mate. Sige po, salamat po. Ayun, no? Swerte nila, meron silang ilog sa gilid. Pagtayo ng bahay. Ang ganda ng ilog. Ay, pwede nyo din itong pasyalan. Pero di ko lang alam kung paano kayo makakapaligo sa ilog dito. So, siguro, tanong kayo sa mga lokal dito, sa mga part dito. Baka may daan dito para makapaligo kayo sa ilog dyan. O kaya dito sa part dito. Ganda ng ilog talaga na yan. Ito kasi mga malaking lupain din, eh. So, parang walang daan din dito. Pwede na nga lang kung may kakilala kayo. Baka sakali. Kung may kakilala kayo, makakapasok kayo dyan. Ayan, sa mga bahay na dyan. Ayan, may iba dyan. Baka dito may daan. Okay, tuloy na tayo sa biyahe. 30 minutes pa. May ano na naman dito. May tulay na naman. Tapos may ilog na naman. Ang ganda ng mga ilog dito.
Ayan oh. Nagpus lang tayo ng konti dun sa isang tulay. Ang lapit lang, wala pang 5 minutes or 3 minutes, wala pa, mga ganon. Ito oh, ganda rin ang ilog dito. Ayan oh. Ang lawak, mas malawak yung ilog dito. Sa kabilang side na to, mukhang wala na naman daan dito para sa ilog na to. Pero dito sa may gawi dito, ayan, meron ditong resort, may pool. Kaya lang mukhang hindi na siya nag-ooperate. Kasi medyo ano na, luma na yung nakita kong dito. Resort yung pool. Dito sa kabilang to, ayan oh. Pati nga yung mga gilid eh. So, parang hindi na siya nag-ooperate. Pero dito wala rin yatang daan. Mukhang dito lang ulit may access na daan para makapunta sa ilog dito. Ewan ko lang kung resort to. Resort kaya to. Nature Park, Barangay Lakawan. Ayun oh. Okay, so resort nga to. Ito nakita natin na na to, ilog. Tapos meron ditong cottage, bamboo table, ayan sa may gilid ng mga ilog. May balsa, bamboo set, cement table. Ayan. So, nagpaalam na ako, buti pinayagan tayo. Pwede naman daw tayo mag-vlog dito. So, papakita ko sa inyo yung pinaka dito. Itong ilog dito, tsaka kung ano yung mga meron dito. Para kung mapunta kayo dito, pwede nyo pasyalan to. Tingnan ko lang po ate, okay lang po. Ayun, pinayagan tayo dito. Silipin muna natin tong gilid dito sa may bungad. Ang ganda dito oh. Ayun yung ilog. Ang ganda ng ilog. Mahaba daw to hanggang dun. Ayun, meron dong table na bamboo set sa may gilid dun. Ang sarap dun oh, sa gilid ng ilog. Ayun yung pinaka-ilog niya. Diba? Ang linis ng tubig. Hanggang dun. Malawak tong na to, lugar na to. So pasukin na din natin itong pinakaloob dito. Tingnan natin kung ano mga meron pa dun, para may idea din kayo kung ano yung mga meron dito sa nadaanan natin na resort na to. So ito pala yung pangalan niya, Maria Nature Park, Barangay Lakawan, Tayabas, Quezon Province. Ayan. So tingin ko connected to dun sa Lakawan, dun sa may check gate yung pinuntahan natin kanina na dam, kung saan kami nagpunta ng pinsan ko. Malawak dito oh. May mga matataas pang puno ng nyug. Ang daming matataas na puno. Ang dami rin nilang halaman. Ayun yung ilog. Ang ganda ng ilog, ang haba nga. Hanggang pababa nga dito. Ito. Ayan. Ang haba niya. Meron sila ditong space na maluwang-luwang sa gawi dito. Tanong natin mamaya kung pwede mag-camp dito. Mukhang pwede mag-camp dito. Ayan oh, ang ganda ng ilog. Ito. Ang linis talaga ng tubig. Tapos nature na nature pa rin naman siya. Ito lang mga nilagay nila na to. So, minimal lang yung mga semento. Pero kalimitan, ginamit din nila mga kahoy. Ayan yung ilog. Ganda, diba? Malawak din to, yung ilog na to. Tapos nandun mga part, yung ibang mga kahoy na pinaka parang table or cottage. Ayan. Tapos ito, ang ganda din, bato yung mga ginamit, mga gravel. Dun, meron pa rin dun, oh. Sa part dun. Meron din dong mga lamesa, mga table na bato. Tapos may nakatent dito. Mukhang pwede nga tong campsite. Mukhang nagpapa-camp nga dito. May CR dito. Ayan, so walang problema pagdating sa CR. Meron magagamit. Okay, so dito pala, ang entrance dito is 30 pesos lang. Parking ng motor is 20 pesos lang. Yung mas malaking sasakyan, hindi ko natanong, siguro mga 30 to 50 pesos yun. Pag kayo mga 4-wheel na yun. Tapos, eto, may kubo sila dito. Kung tawagin nila to is kubo na. Kasya dito, mga ilang tao din. Yan.
So ito yung tinatawag nilang kubo. Wala siyang ano dito, pinakaharang, kumaga parang cottage na kubo siya. So ito 1,000 daw to ang rent nito isang araw. May CR na siya, may tubig siya, may kuryente siya. Ayan, yan yung pinakakubo nila dito. Tapos dito, yung mga nakita natin mga upuan na to or itong mga cottage na tong bato is 200 pesos lang to. Ayan, ganun lang siya kamura, 200. Tapos dito may makikita din tayong mga ano pa na cottage. Ito mga bagong kulay, may kulay gray na to is 300 kasi bago daw to, kaya 300. Ayan. Pero yung mga makikita nyo doon, ayun, mga table na bamboo set doon sa mga gilid-gilid doon, pati yung mga nadaanan natin doon is 200 pesos lang. Ayan, nasa inyo naman kung gusto nyo gumamit. Ayan, para nandito kayo sa may ilog, pwede dyan sa mga bamboo set. Tapos dito, may tent pitching dito, 30 pesos lang daw, 'di ba? Napakamura. Tapos nandun pa yung ibang mga upuan na bato. Tapos dito kalimitan itong mga bagong gawa na cottage or lamesa at table. Ayan. So 300 nga to. So ang maganda dito, ayun nga, 30 pesos lang yung tent pitching. Kung ayaw nyo gumamit ng table, okay lang daw, pwede naman. Tapos 20 pesos sa motor. So 50 pesos lang. Kung solo lang kayo nagbabiyahe dito, hindi na kayo gagamit ng table. Ayan. So nasa inyo, pwede naman daw. Pero kung marami kayo, gamit kayo ng table para meron kayong magamit pag kumakain kayo. Ganun lang kamura dito. Grabe, ang mura nung ano na to. Sa ganda nung spot na to, napakamura na yan. Hindi rin naman crowded. May gate pa kayo dun sa labas, diba? Tapos eto na yung ilog sa gilid nyo. Ang mura lang. Okay, so yun, kung gusto nyo puntahan to, dito lang to sa may Barangay Lakawan, dito sa may Tayabas, Quezon, kalapit nitong Barangay Mate. Etong Maria Nature Park. Ganda dito, solid dito. Ate, thank you po ate. Salamat po. Okay, tuloy na tayo sa biyahe. Diretso na tayo ng Lokban. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. Tingnan nyo naman yung Lokban. Sobrang probinsya pa rin nung lugar na to. Katulad ng mga ibang lugar dito sa parte ng Quezon. Sobrang dami mga puno, mga halaman. Ayan, magkakalayo yung mga ibang bahay dito sa part na to. Pagpasok mo ng Arco, eto dito part, may mga bahay-bahay na rin na may mga malalaking lote. Pero puro puno at halaman yung mga nakatanim. Ayan. So ganyan sa Quezon, pati dito sa mismong Lokban na to. Okay, so andito na tayo sa may Camay ni Jesus dito sa Lokban, Quezon. Ayan, so papanik tayo dyan mamaya. Tingnan natin kung ano yung mga meron dun. So first time ko pumunta dito. Tapos meron pala ditong mga nag-iihaw nitong ano, yung Lokban Longganisa. Ayan, nag-iihaw si ate dito. Tapos ate, magkano po yung ano yan per order? 20 po per stick po. Per stick. Meron po kaming garlic, spicy, sweet and spicy sa Manado flavor. Ayun, so lahat ng flavor ng Longganisan Lokban, pwede nyong pwede dito kayo umorder. Tapos Solikim po, solikim. Solikim. Ayan, kala ate. longganisa. And Ayan. sandwich. Ayan, dito siya sa mismong harap nitong Camay ni Jesus. Ito yung tindahan nila ate. Tapos meron din sila dito mga iba't ibang binibenta mga kakanin dito. Ayan, ube. So mga pampasalubong.
Ayan, pwede rin kayo dito bumili pati yung mga suka. May suka din po pala yung ano, no? Tuba. Sa Lucena po yan. Ay, sa Quezon po yan. Gawa ng Quezon. Ayun, meron din pala mga suka dito. Oh. Sakto to sa mga ano, mga pritong ulam. Bukod dito sa Longganisan Lokban, may sikat din sila ditong pansit. Hab-hab ng Lokban. Ayan. So, isa din to sa sikat na pagkain dito sa Lokban. Meron siya mga, ano, Longganisan Lokban. Tapos, meron silang pinaka-Mickey din dito niyan. Ayan, oh. Mickey na siya. Para pag magpapansit habab kayo, ayan, galing sa Lokban ito, ang pinaka-Mickey nyo o yung pinaka-pansit nyo. So, luto na itong ating ano, Longganisan Lokban. So, ayan, tikman natin yung inihaw nito. First time kong kakain ng inihaw nito. Pero kanina kumain kami nito doon sa kila Tita Leti nung almusal nitong ano, Longganisang Lokban na pinrito. So, tikman natin kung ano yung pagkakaiba ng ano, ng pinrito at saka hindi. Ito kasi inihaw eh. Ayan, pinrito at inihaw. Tikman natin. Halos pareho naman pala siya pag pinrito ng asawa. tsaka inihaw. Meron sila dito ano, libreng suka. Okay, so may mga sigat pa palang kakanin dito. Yes, sir. Anong kakanin to, kuya? Puto bao po. Ito puto bao, tapos ito botchi, ito Pilipit. Pero bilog, sir. Masarap po yan. Mga kakanin po dito sa atin sa Lokban, guys. Pilipit, pero bilog no? Oo. Dapat pabilog. Ayan, so ito pala mga kakanin pa dito sa ano, Lokban. Sige kuya, pagbilan ako yung isa na yan. Tapos isa nito. Tsaka dalawang ube. Okay. Salamat po. Sarap nung ano nila. Fresh yung mga longganisa nila dito. Ayan o, ginagawa pa ni tatay. Yung kagandahan dito, fresh yung mga mabibili yung longganisang Lokban. Salamat po. Thank you, sir. Ingat po kayo. Thank you po. Okay, so ito yung tourist assistant center. Dito sila kuya. Ayan, salamat po kuya. Nakiiwan tayo ng ano doon. Gamit natin, pwede naman pala dito. Basta yung wala pong pera tsaka gadget na. Ayan po. Para po safety yung gamit. Oo po. Hindi po mapagkanapan po kami sa Ayan. Ano yung pangalan nyo kuya? Ronilo Rana. Ayun, si kuya. Kayo po kuya. Eric Velasco. Ayun, thank you po sa inyo ha. Po rin, Ayan. siguro. Enjoy po kayo pagmamasyal sa kami ni Jesus. Po, salamat pa. Ayan. Thank you po. Ayun, buti na lang mababait yung mga nandito sa ano natin. Pinaiwan yung gamit natin. Pwede naman palang iwan doon. Basta, ayun nga, wag yung mahahalagang gamit. Baka mawala. Sabi nila. Ayan. So ito, first time ko ngayon pupunta dito. Dito pa lang sa bungad nitong papasok ng Kamay ni Jesus. Ang dami na dito mga rebulto dito na papasok. Ayun yung malaking pangalan ng Kamay ni Jesus dito sa part dito. Tapos meron dito mga upuan. Ayan. So ito, papasok daw dito. Hindi ko lang alam kung gaano kahaba ito. Hindi ko lang din alam kung gaano kalayo yung lalakarin natin dito. Pero ang ganda dito. Ang dami pa rin mga puno. Kahit nagtayo sila ng mga ano dito, mga iba't ibang mga nilagay. Ayan o. Pastoral Center. Meron din sila ditong mahabang ano tawag dito? Walkway ba to? Tama ba? Ayan. So pwede naman pala dito. Ito yung malilim. Pero pwede rin gusto trip nyo dito dumaan sa may part na to. So tingnan lang natin kung ano pa yung mga meron dito. Dahil first time ko nga dito. Ito. Devotion room. Ayan. Tapos ito na yung harap. Ito na yung pinaka-Kamay ni Jesus. Papanik dun sa taas na yun. Ayan. Mataas din to. Ang tarik din nung ano. Akyatin. Ang lawak. Meron dito ang malaking parang covered area. Pero parang sa mga parking siya. Ayan. Mukhang parking nga lang to. Ng mga empleyado siguro dito. Dito pala sa gilid, meron ditong parang simbahan to. Oo, simbahan niya. Merong mga upuan sa loob eh. Ayan, may malaking simbahan dito. Healing Church of Risen Christ. Tapos dito sa kabila meron din isa pang kapilya dito.
bago pumasok dito or bago pumalik dito sa mismong grotto dito sa papunta sa kamay ni Jesus. Si John Fox nakapunta na nga dito nung nakaraan eh. Hindi ko lang napanood ng buo yung vlog niya. Parang dito ko nakita yung pinaka yung Noah's Ark na replica dito sa side dito. Parang yun nakikita ko na yun doon sa gilid. Ayun doon oh. Mukhang nandun nga. So kayang daanan. Ayun siya oh. Ang haba niya. Mula doon hanggang doon sa part na yun. Yung replica ng Noah's Ark. Meron ditong mga rebulto rin ng nila Eva at Adan. Ayan. So dito yung daan dyan. Mamaya. So pagpa-exit na doon. So dito muna tayo. Panik tayo dito. Dapat pala sa kabila. Sarado pala to. Akyat muna tayo doon. Tingnan natin yung doon sa tuktok. Ang taas nito. Hindi ko lang alam kung ilang daang steps itong papalit na to. Mataas din. Daw po. Oo po. Ang taas po Ayan. Dito naman pababa mamaya. Tapos tsaka tayo pupunta dito pataas. Dito sa harap. So ang ginawa nila dito, na gano'n sila, kumbaga one way. Itong side na to, puro pababa. Itong side na to, puro pataas. So siguro, para iwas aksidente, hindi magkakasalubong yung tao. Tapos meron silang hawakan. Ayan. Ito nyo, sarado na dito. Ibig sabihin, pababa lang dyan. Kaya kailangan natin dito. Ayan. Iwas aksidente nga. Taas oh. Overlooking na tayo dito. Halos kita na natin yung kabuuan nitong dinaanan natin kanina. Konti na lang, malapit na tayo. Okay, so ito na pala yung pinakatuktok nitong kamay ni Jesus. Ayan. Ang taas pala nito. Parang umaabot siya ng 30 feet to 40 feet yung pinaka haba o taas nitong rebulto na nandito sa taas. Ayan o. So ito palang kami ni Jesus is ang founder nito is si Father Joseph Joey Ayala Peller and Mr. Benito Javierto Brizuela and family. Ayan. Tapos blessing ito noong October 1, 2005 officiated by Joseph Joey. Ayan. So 2005 siya i-bless. Ang taas nito. Ang laki din ito. So yan yung dinadayo dito sa Lokban, Quezon. Itong kamay ni Jesus na yan, na napakataas. Dito sa may ibabaw ng burol. Tapos dito sa likod, ito yung likod niya. May mga tanim dito, mga halaman. Pwede rin pagpahingahan dahil malilim yung part na to. Isa pa sa dahilan kung bakit dinadayo itong part na to, kasi dito sa Tuktok, abot na mo pala dito yung iba't ibang mga part ng Quezon at yung mga kalapit bayan ng Quezon dito. Ayun o, pati yung mga kabundukan dun sa part na yun,
is kita mo talaga. Hindi ko lang alam kung anong part yung mga to, hindi na ako nag-research kanina. Pero makikita mo dito. Ang layo na pwede mong makita dito. O ang lawak. Ang taas. Ang ganda ng view. So yan. Napuntahan na natin. At magpapahinga lang muna ako dito. Hindi ko pa alam kung saan yung next destination natin ngayong araw. Pero yan. Ang ganda dito.